Sa kaso ni Laila de Lima ay ginagawa nitong panel of prosecutors. Magagaling po itong mga panel of prosecutors na ito, sina Prosecutor Sandy Ocampo, etc. Ginagawa lamang nila ang tungkulin ng bilang prosecutors ng Department of Justice na mag-prosecute ng criminal case. Ayaw nung kanilang bagong hepe, si Boying Remulla. Dahil nga, Pwede ba yun? hindi nga kasi nga pinakikinabangan nga nila si De Lima bilang prosecutor at saka attack dog nila. Free Senate Republic na nga 'Di ba? Pakapalan na Wow, wala nang kahihiyan 'Di ba? Oo. Opo. Ang dating Solicitor General ang nag-apila nito. Nanalo. Bumalik. Ngayon, hinahabol ng mga prosecutors, pinigil ni Secretary Boying. Ginagawa lang naman yung kanilang trabaho. Dapat nga matuwa ka porsigido itong mga prosecutors na ito. Sa halip na matuwa siya, pinipigil pa niya. Ewan ko kung totoo yung balita na dumating sa akin na noong naghihiring pa yan, hindi pa na-absuelto si Senator De Lima. Ngayon, Congresswoman De Lima. Opo. Gustong ipa-inhibit nitong panel yung si Judge Guito na kasi nga ay estudyante ni De Lima, ngunit pinigil sila. According to reports, hindi ko alam kung totoo o hindi ni Undersecretary Andres para makapabor kay De Lima. Nagkandaloko-loko na ito kasi ayaw na sa palibhasa kakampi na nila si De Lima, yun, niluwagan na nila. Kita nyo, very telling yung ginawa ni De Lima nung naabsuelto siya. Sa halip na pasalamatan yung mga abogado niya, ang pinasalamatan niya si Pangulong Marcos. Ang ibig na bang sabihin, dahil dumiskarte si Pangulong Marcos at hindi hinigpitan yung prosecution kaya siya naabsuelto. Anyway, pumapel na naman itong dating spokesman na si Attorney Teddy Te. Alam mo, Jubes, gustong-gusto kong batikusin tong si Teddy Te if only for the fact na kapag bumabatikos ako, yung mga low quality na trolls ng administrasyon, kasi naman ang laki-laki ng budget nyo, ang laki ng pera nyo sa PR, tinitipid nyo, may nambubukol dyan Alam mo yung term na bukol sa PR? Halimbawa, yung si X binigyan ng 1 milyon para mag-PR, operate. Okay. Yung PR, ang gagastusin lang niya 200,000, 300,000. Tapos? Ang kinukuhang troll, siguro malaki ang budget, ang kinukuhang troll yung mga tambay sa kanto, umiinom ng gin bulag. Sa halip na sagutin yung argumento kong legal, ang ginagawa, puro insulto. Bansot ka naman di ba? Ganun. Kaso mo, pag si Teddy Te ang binabatikos ko, hindi nila pwedeng sabihin, "Oy, Atty. Topacio, bumanat ka na naman, bansot ka." Kasi mas bansot sa akin. Si Teddy Te, Talaga? mas maliit sa akin to. Konti na lang, unano na ito Under high? Ang biro, ang liit ito. Talaga? Kaya tuwan-tuwa akong kasama ito Kasi ito lang ang very few. Konti lang ng tao sa Pilipinas na mas maliit sa akin. Isa siya. Kaya tuwan-tuwa akong kasama ito si Atty. Teddy Te. Pagkatabi mo, mas matangkad Pag sinashortcut mo yung pangalan niya, Atty. Tite. Letter T Teddy. Atty. Tite. Yan. Anyway, bumanat ka na naman, Teddy. Sabi ba naman itong si Teddy Te, nag-rogue daw, ibig sabihin, yung parang unauthorized yung mga prosecutors at dapat daw ito ay parusahan. Parusahan daw dapat. Okay. Etong si Prosecutor Ocampo at yung mga kasama niya. Parusahan daw. Kasi hindi daw authorized kasi nga pina-withdraw. Okay. Babanatan na kita. Ted, eto na. Number 1, bago ka bumanat, pare ko, manalo ka muna ng kaso. Kasi record holder ka sa Pilipinas Nang walang panalo. Hindi naman. May panalo naman. siguro yan, hindi lang natin siguro alam. Pero, Ganun? record. May record tong si Teddy Te. Sikat ito Siya ang kauna-unahang abogado na ang kliyente niya ay na-lethal injection. Si Leo Echegaray. Patay. Yung Death penalty. niya. Patay. Kliyente niya yun. Number 2, siya yung kauna-unahang abogado
na yung kauna-unahang tao sa Pilipinas na dinemanda sa ilalim ng cybercrime law, sino yung sa Rappler? Si Maria Ressa, ay na-convict. Okay, nakonvict. Yan ang record ni Teddy Te. Ay, grabe pala. Okay. Ted, number 3. Mali yung sinasabi mo. Anong rogue ang sinasabi mo? Ang mga prosecutors po ay may discretion. Palibhasa naman, dalas-dalasan mo ang pag-appear sa korte. Para alam mo naman yung mga patakaran. Ha? Ang mga prosecutors ay may discretion kung anong diskarte ang gagawin nila to successfully prosecute a case. Supervisory lang ang DOJ. Hindi pwedeng mag-micromanage ang DOJ. Wala naman sinasabi ang DOJ na huwag niyong galingan unless may sinabi ang DOJ na hindi natin alam. O, baka may gusto kang aminin, Ted. Ha? Na may kakuntsaba ang DOJ ni Laila de Lima. Kaya hindi ma-prosecute. Oo, kaya ayaw prosecute. Kaya sinasabi mo, rogue. Naku, Pero may discretion po yan at ginagampanan lamang nila ang trabaho nila. At Okay, actually, tama. kumpara sa'yo, mas maraming panalo naman itong si Prosecutor Sani Ocampo. Mahiya ka naman. Ito pa, isang puntos ko sa'yo, Teddy Te, ha? Rogue ka. Unauthorized ka. Hindi mo ba natatandaan? Spokesman ka ng Korte Suprema noon. Di ba? Spokesman ka ng Korte Suprema. Natalo sa co-warranto si then Chief Justice Sereno. Natalo. Ikaw, spokesman ka ng Supreme Court. Anong nilabas mo sa social media? I dissent? Kapal mo. I dissent? Justice ka, Bok! I dissent daw. Justice lang ang pwede mag-dissent. Magsalita, O number 2, bilang spokesman, ang dapat na inihahayag mo sa publiko, sa media, ay yung opinyon ng Korte Suprema, hindi opinyon ng isang justice o opinyon mo. Ikaw ang rogue. Ikaw ang rogue. Bago ang lakas ng loob mo magsabi rogue. Rogue ka. Oh my God. Tama na kasi ang mga tira mo, Ted. Kung gusto mong mapansin ka, please win some cases, hindi yung kung ano-anong pinagsasabi mo. Ngayon, eto, dare ko sa'yo. Okay, ha? Kung tingin mo, may maling ginawa tong panel of prosecutors, ikaw, wag mo ibigay sa iba. Ikaw ang magdemanda rito administratively. Demanda mo. Ako magtatanggol. Magkita tayo. Magtunggali tayo, pare ko. Sige, go! Battle Hintayin of the ko. brain. Inilagay ko na sa diary ko to, Tedte. Ha? Every week dito sa programa ko, ipapaalala ko sa iyo na dinedare kitang demanda mo tong panel of prosecutors. Okay? Hindi kita titigilan. Lakas ng loob mo. Alam mo yung mga taong ganito. Grabe, ang lakas ng loob eh. Bago nilagay pa rito, ewan ko kung sino naglagay, kung siya ay nagpalagay dito o opinion ng inquirer. A criminal law expert! Siya? Paano kang magiging criminal law expert? Pinatay nga yung kliyente mo, lethal injection. Lahat ng expert katulad yan, ipatay tayong lahat. Patay tayo. Ted! Naku, Diyos ko po, Ted. Iba na lang ang bigyan mo ng opinion. Wag na ito. Mabubuking ka. On record naman lahat yung ginawa mo. Rogue ka dyan. I dissent. Hindi ba nung sinabi niyang I dissent, nanawagan ako sa kanya. Sabi ko, Attorney Te, kung hindi mo kayang ipagtanggol yung opinyon ng majority ng court, mag-resign ka for delikadesa. Correct. Oo. I dissent. Justice ka. Assuming. Ay, nako. Anyway, nako po. OMG. Talaga namang may mga tao talaga. Some people talaga live their dreams. Antaya tayo na. Oo. Anyway, na tayo? Good news na tayo. Okay. Ito, isa pang Freycinet Republic ito. Alam mo, di ba si Kiko Panghilinan nag-file ng anti-dynasty bill? Sabay sila ni Robin Padilla. Opo. Ang kapal din ni Kiko Panghilinan to claim na yung kanyang pinail daw na anti-dynasty bill ay landmark bill.
Oh, Parang siya lang ang unang nakaisip nito. ganon. Sir Kiko, hindi po ikaw ang kauna-unahang nag-file ng anti-dynasty bill, so do not claim it is a landmark. Ang landmark, yung isang, di ba, parang Original. Ano ba landmark dyan? Yung Original Welcome Rotonda, ka, di ba? opo. Yun ang tinitignan mo kasi yun ang madaling makita. Madaling Landmark. makita. Oo. Yun ang kauna-unahan doon. Parang Opo. yung Rizal Monument, landmark yan. O, di ba? Ang tagal na yan. Intramuros, landmark yan. Yes. O, di ba? Quezon Welcome Memorial Rotonda. Yeah, Welcome Rotonda, landmark yan. Sir, wag mo namang lokohin ang publiko. Ang dami na pong nag-file ng anti-dynasty bill bago ikaw. Opo. Si Miriam Defensor Santiago nag-file. Kaya walang nangyari. Si Mayor Fred Lim, naging senador yan for 3 years before he was re-elected as mayor. Oh. Nag-file din niya ng anti-dynasty bill. Si Coco Pimentel, nag-file din niya ng anti-dynasty bill. Hindi ikaw ang una, hindi sa yun landmark. Hindi ikaw una nakaisip niyan, pa-landmark ka pa. Besides, baka lang nga loaded itong bill mo eh. Ako, suspecha ako rito. Wag naman sana. Samantalang, nag-file din si Robin Padilla ng anti-dynasty bill. At maganda yung final ni Senator Padilla Opo. na anti-dynasty bill. Bakit parang sinasabi nilang sila lang na nag-file no? Masyadong etong anti-dynasty bill ni Robin Padilla, mahigpit ha. Ang dynasty is defined as para simple na lang, Opo, sige. mag-ama, mag-ina, ama, ina, anak, asawa, Aha. hanggang tiyo, tiya, pinsang buo. Yun. Hanggang doon. Oo, yung tiya ng yung kasi ang angat Sa niyan. mother and father. Halimbawa, let's say umaakyat kasi sa common ascendant Yes. ang consanguinity or affinity. Yes. Ito pati affinity pati sa kasal, yung mga in-laws. Oh. Naalala ko tuloy si attorney JB Hinlo, di ba? Mamaya Sounds magkikita like. kami, Sounds sounds like. like. Oo. Halimbawa, pinsang buo mo, pang Aha. ilan yon? 4th degree. Bakit? Ikaw, Aha. di ba? Opo. Aakyat ka, first degree, nanay mo. Second degree, yung paakyat yan eh. Pag ganoon, Basta, paakyat. nanay and tatay level yon. Oo. Nanay and First tatay. level, second level, yung common ancestor. Yes. Yung lolo at lola. Yes, yes. Common ancestor Opo, second common- degree. Ah. Third degree, tiyo. Yes. Anak siya ng tiyo, fourth degree, pinsang buo. Yung Ayun. second class, hindi nakasama. Maganda na. By affinity pati affinity, Opo. pati sa kasal, pati father-in-law. Hindi Ay, lang hindi father, rin pwede. pati mother-in-law, Oh. pati brother-in-law. Oo. Maganda. Oo, maganda. Makakatikim lahat. Ito ang mga bawal. Halimbawa, ang tatay mo ay gobernador sa probinsya, local government unit, hindi ka pwedeng tumakbo doon sa lugar na yon. Halimbawa, Davao. Yes. Kung national official ang tatay mo, gawin na natin si Pangulong Duterte. Opo. Si Pangulong Duterte, incumbent. Di pwede mag-mayor ng Davao yung kanyang mga anak o kanyang asawa o kanyang pinsang buo o kanyang tiyo in the place of his domicile. Ayun. Yan, which is Davao. Opo. Mag-mayor sila sa ibang lugar. Pag may Yun. bahay sila doon. Pag national. Kasi hindi mo national. naman pwedeng pigilin. Lahat na lang buong Pilipinas. Opo. Ngayon, kung ikaw ay gobernador, doon sa probinsya mo, hindi pwedeng mag-mayor, hindi pwedeng mag-vice governor, hindi pwedeng mag-board member. Yung hanggang 4th degree of consanguinity or affinity. Okay. Yan. Kahit sabihin mo magkalabang kayo sa politika, Opo. hindi pa rin pwede. Or party list, hindi rin pwede. Kasi by blood yan Yun. eh. Oo. Kung presidente naman, Opo. hindi pwedeng lumaban na immediately succeeding. Oh. Oo, yung anak mo, Opo. hindi pwedeng pumalit sa'yo. Ganon din sa mga ibang pwesto. Maganda po ito. Ganda yan. Maganda rin naman yung bill ni Senator Pangilinan. In Ano fairness. naman yung sa kanya po? Parang ganun din. Kaya lang, huwag mo namang i-claim na parang ikaw lang ang nakaisip. Yun ang nakakainis. Hindi naman yung bill niya.
Okay ako, sang-ayon ako na sa bill ni Kiko Pangilinan. Pero kung ngayon lang yung date yung kanya, late siya. Hindi, pareho naman, halos sabay naman. O, Okay. ngayon lang date siya, ito lang Congress na to, 20th Congress lang. Ang ibig kong sabihin, wag mo namang i-claim na nauna ka, landmark. Oh. Yung press release niya, landmark Baka legislation. may credit hunger siya. Marami na pong nag-file. At yan ay on record. I-fact check nyo ako. Opo. Yan ay nasa record ng Senado. Sa Senado pa lang yung sinasabi ko ha, yung anti-dynasty bill. Sa House, hindi ko alam. Kasi ang problema sa House, puro dynasty yan eh. Pero we can encourage him na magpaliwanag kung mali ang sinasabi mo. Alin? Pwede siyang tumawag rito. Hindi naman mali ang sinasabi ko ha. Hindi, kung sa tingin niya ay mali Sige, ang sinasabi mo. pakipatunayan niya na siyang unang Yun, nag-file. yun. Na sa kanya ay landmark. Opo, yun lang naman. Yun lang naman, di ba? Opo. Pangit yung ganun eh. Speaking of which, giving credit where credit is due. Yes. Sang-ayon din tayo sa sinabi ni Speaker Romualdez ha, Ano na naman po wag yan? naman yung gawing fashion show sa Lunes yung SONA. Ah. Hindi naman po kahirap ball yun eh. Hindi naman kasal yun. Oo nga. Hindi, ha? Tama. Di ba? Tama. Hindi naman New Year's celebration yun sa Manila Hotel. Yun po ay State of the Nation. Hindi ko nga alam. Lalong-lalo na sa gitna ng kahirapan. Huwag nyo namang parang pinamumuka pa nyo sa mga taong naghihirap eh. Na, naku, ang gaganda ng gown namin. Ang gown namin, ang halaga ay 500,000. Ang bag na dala namin ay 2 milyon. Attention catcher naman Ang relong yun. suot namin ay 2 milyon. O, Wow. di ba? Na parang ano yung tawag doon? Flores de Mayo kayo ron, yung mga babae. Hindi, attorney, Oo. tama po kayo. Kasi yung SONA, para sa presidente yon. Dapat yung credit sa kanya na siya yung mapansin, hindi Oo, sila. hindi, tama yun Oo. actually. I agree with that. Yeah. Huwag niyong gawin fashion show. Kasi mawawalan Pwede ng namang- ano eh. Pwede naman yung ordinary office wear. Yun. Oo, yung mga blazer. Opo. Wala naman, hindi naman po nakakabawas sa inyong dignidad kung gano'n ang suot niyo. Tsaka bagyo. Baka sa Oo. Monday, Ang dami nagugutom. bagyo eh. Kaya lang, sapat ay sundin din yun ng Malacanang. Kasi may Opo. lumabas na impormasyon Opo. sa gitna ng bagyo, nagpa-deliver ng mga king crab sa Malacanang. Lumabas! Oo! Ang mahal nun. Yun nga, lumabas kasi binida pa nung nag-deliver. Ala. Have a presidential dining experience delivered king crabs to Malacanang. Na-booking tuloy. Na Baka sa naman gitna ng donation, kahirapan, attorney. yung mga taga Malacanang ay mamahali na king crab Mahal yung pa king ang crab. kinakain. Yun ang sinasabi. Actually, bawal po yan eh. Nakalagay sa konstitusyon ay ang mga public officials should lead modest lives, simpleng pamumuhay. Opo. Nakalagay din sa ating civil code, in cases of acute public want, ay pwede mag-idemanda para pigilin yung mga ostentatious displays of wealth. Yung mga pabongga, mga bonggels. So sana, mga congressmen, mga senador, mga asawa ng congressman at senador, sana po ay pakinggan yung panawagan ni Speaker Romualdez. Pero attorney, Simple baka lang nabili na tayo. yan. Yung damit nila eh. Mahirap na pigilin. I-donate na lang nila sa relief. Kaya lang, mahirap eh. Mahal Bumabagyo, yun. naka-gown ka, no? Mahirap lumusong ng bagyo. Pwede niya ibigay sa akin.